Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Yan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayo mga kapatid? At sa gabi pong ito ay tayo po ay muli ay nasa pulong panalangin. At at dyan po ay bukas no? Ay Valentine's na sa inyo. So purihin ang Panginoon at mayroon pong araw po ng mga puso, araw ng pag-ibig, at binabati ko po kayo ng isang blessed Valentine's Day po sa inyong lahat mga kapatid, at lalo higit sa dakilang halimbawa po ng pag-ibig na ating pong nakamit sa ating Panginoon Jesucristo. Kamusta po kayo at nawa po ang lahat ay nasa mabuti pong kalagayan. At si kapatid na Weng, no? Ingatan siya ng Panginoon sa kanyang biyahe at maging mapayapa na siya po ay muling makapiling ng kanyang mga pamilya sa Pilipinas. At okay, tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So medyo hindi ko muna po tinalakay ang tungkol muli sa pagsamba, no? Sa mga paglalarawan at pagbibigay kahulugan po sa pagsamba sa ating tunay na Diyos at ang pagsamba ng kanyang mga anak. Tayo muna po ay dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ibinigay mo sa amin ng pagkakataon muling magkasama-sama sa inyong pangalan. At muli po ay maranasan muli ang inyong pong mga gawa sa aming buhay sa pamagitan po ng pagtuturo mo ng inyong mga salita. Pagbibigay po ng pagpapalakas sa amin sa panahon ng aming kahinaan, at pagpapalawig pa at pagpapatibay ng aming pagtitiwala, Panginoon, sa inyo na inyong ibinigay para sa amin. At nawa po sa pag-aaral namin ng mga salita mo'y sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang patuloy na gagabay sa amin sa buong katotohanan. Gabayan po ninyong bawat isa at patuloy ang makilala namin na patuloy ang aming Panginoong Jesucristo na siyang unang umibig sa amin at siyang nagbigay ng buhay para po sa aming kaligtasan. Salamat po sa pagmamahal mo na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, walang hanggang pagmamahal ang inyong ipinagkaloob sa amin. Kaya pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral na ito. Pangunahan niyo po kami, samahan po ninyo kami sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Bigyan pansin po natin dito, no? At sa Luke 15 na isa pong kwento na kung paano ay ibinigay ng ating Panginoon. Sa kwentong ito ang tungkol po sa alibughang anak. Kilalang kilala po natin ito, no? Madalas na natin napapakinggan. Madalas po ito ay naririnig natin sa mga Bible study, no? Sa mga home Bible studies. At magandang kwento po ito upang makita natin ang at makilala natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon sarili at tagapagligtas. So ito po ay paulit-ulit ko na rin, no, na nababasa at napapagbulayan po ang mga talatang ito. Pero gusto ko po na samahan po ninyo ako na basahin po natin itong Luke 15. Alam ko po na natatandaan na ninyo itong alibughang anak, prodigal son. At maaring ito ay napagbulayan na rin po ninyo, nabasa po ninyo, napakinggan. Pero alam po natin ang salita ng Panginoon, parang bukal po yan, no? Na talagang maraming mga kahulugan, maraming mga katotohanan, maraming mga bagay na aral na makukuha natin sa kanyang mga salita. Hindi po isang aral at katotohanan lamang ang makikita natin sa kanyang mga salita. Napakarami upang mas lalo natin siyang makilala. Samahan po ninyo ako na basahin natin ito, at sa pag-aaral po natin ito ay parang ako po ay nagkukwento lamang sa inyo,
at kukuha po tayo ng mga magagandang masasabi nating makapagbibigay sa atin ng encouragement at papuri sa Panginoon sa mga bagay na makikita nating katotohanan pa dito sa Luke 15. Samahan po ninyo ako kung meron po kayong hawak na Biblia sa Luke 15. Luke 15 o sa Lucas 15 sa talatang 11, marami po ito, 32. So, ang gawin po natin parang pagbabasa, parang nag-storytelling lang ako sa inyo at hihinto-hinto tayo at magbigay tayo ng mga ilang mga paliwanag at mga encouragement para sa ating paglilingkod sa Kanya at sa mga katotohanan ipapakita dito sa atin ng Panginoon upang mas lalo natin makita ang kadakilaan ng ating Diyos, no? Ng ating Panginoon sa ating mga buhay, na kung paano ay napakadakilang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin na hindi natin masukat akalain, no? Hindi sapat sa ating kaisipan upang ito ay ating sabihin natin ay matamasa lahat. Napakarami na makikita natin. Basta samahan po ninyo ako na basahin natin itong Luke 15, no? Magsimula po tayo sa verse 11. Okay, samahan po ninyo ako at basa tayo, and then maaari tayong huminto at kung may makikita tayong mga bagay na dapat nating bigyan pansin dito. At madalas po rito sa pag napapakinggan natin ang libughang anak, ay yung madalas na napopokus dito ay yung bunsong anak, no, na lalaki. Pero mamaya bigyan pansin din po natin yung panganay na anak, dalawang lalaki po ito. At doon ay nagbigay sa akin ng napakalaking masasabi ko ng na itinuro ng Panginoon sa akin ay talagang napakapalad po natin ng mga anak ng Diyos, na kung paano sa napakalaking biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Kristo. So simulan po natin ang pagbasa, no? Sa verse 11. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Ngayon, masasabi natin dito ay kung mapapansin nyo sa chapter 15, no, nandito rin yung kwento o istorya. Una, sa verse 1 to 7 ay yung nawalang tupa, no, na siyang ikinuwento rin ng Panginoon. At dito ang kanyang mga audience dito ay mga tax collector o tinatawag na makasalanan, and then kasama rin niya mga Pariseo, mga punong relihiyon at eskriba na siyang mga eksperto po sa kautusan. At talagang masasabi natin na ito ay kwento na maaari nating bigyang pansin at diin ang tungkol po sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, no? At ang makikita nga natin to sa verse 1 to 7 ay yung nawalang tupa, and then sa verse 8 to 10 nawalang pilak, no? At parehas na ito ay binigyang pansin ang kahalagahan, no, ng isang tupang nawawala at pag-iiwan niya ng 99 na tupa upang hanapin lamang ang nag-iisang ito, sapagkat hindi siya worried dahil nasa maayos na kalagayan ng 99, no? Nasa maayos silang kalagayan, nasa pangangalaga sila ng ating Panginoon, ng kanilang pastor. And then iniwan sila upang hanapin ang isang tupa na ito. And then yung nawalang pilak, no, sa isang babae na mayroong 10 pirasong pilak, ay kung makikita natin ay itinabi niyang mabuti at iniwan niya ang 9 na pirasong pilak upang hanapin lamang ang isa, no, na piraso na nawawala. So nilinis ang kanyang bahay, inayos ng mabuti upang makita lamang ang nag-iisa na pirasong pilak. And then nang makita ang tupa, nang makita ang piraso ng pilak, makikita na dito na talaga nagse-celebrate
ang pastol ng tupa at ang may-aring babae ng may 10 pirasong pilak, no? Tuwang-tuwa at tinawag mga kapitbahay, mga kaibigan upang makipagdiwang sa kanya dahil sa tuwa at galak dahil nasumpungan nila ang kanilang mga hinahanap na napakahalaga. At makikita natin dito, sinabi ng Panginoon, ganun din sa harapan ng ating Diyos, no? Na kung merong isa na makasalanan na nagsisi sa Panginoon, ay ang mga anghel ng Diyos, no, ay talagang nagkakagalakan sa tuwang-tuwa sapagkat mayroong isang nagsising makasalanan sa kanyang kasalanan. Okay, nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, tupa and then piraso ng pilak, hanggang sa dumating na talaga sa makikita natin dito na sa kwento ay talagang tao na, no? Tao na ang makikita natin na hinanap ng Panginoon dito. So itong libughang anak, kaya sinabi ng ating Panginoon Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Okay, sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin." Yan ang request ng youngest son niya, yung mamanahin po namin. Sabi niya, ibigay mo na po sa akin. Sa ibang banda parang napakasakit sa magulang nun, ano? Lumapit yung anak mo na bunso, no? Yung bunso pa, no? And then sabihin sa'yo na, "Daddy, tatay, pwedeng makuha na yung mamanahin ko sa'yo." No? Yun ang request ng bata. Ang sabi rito, yung bahagi po ng kayamanang nauupo sa akin. And then ano ginawa ng ama? Hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari sa 2. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya. So maaring marami, no? At sabi rito, naglakbay patungo sa isang malayong lupain, no? Sabihin, nung makuha ang kanyang mana, kinuha lahat, and then naglakbay sa malayo. So nagpunta siya ng malayo. Sabi rito, ang nakakalungkot, ano ang ginawa doon sa mana na tanggap niya? Sabi rito, nagpunta ng malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. So nagsaya lamang siya. So, nagiinom, parkada, bili ng ganito, bili ng ganyan. So sa paglulustay po, ibig sabihin talagang sa walang mahalagang bagay, ginamit ang kanyang mana na bahagi. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, at siya'y nagsimulang mangailangan. Ito ang malungkot. So nung maubos na niya, hindi niya alam, doon mismo sa lugar na pinuntahan niya sa malayo sa kanyang ama, ay nagkaroon ng taggutom. Dahil wala na nga po siya, no, natira, syempre sa matinding taggutom sa lupaing iyon, siya po ay nagsimula ng mga ilangan. Wala na po siyang pambili. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mamamayan sa lupaing iyon. So meron siyang naging kaibigan doon, no? Isang mamamayan po sa malayong lugar na yon. At siya'y nagpunta, and then sumama sa taga roon para ano? Sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. So, ibig sabihin po, sumama siya para magtrabaho at kumita para sa kanyang pangangailangan. At ang trabaho po ay sa isang bukid upang magpakain po ng mga baboy. So meron palang piggery, no? May farm ng mga pagpapakain po ng baboy. So no choice, dahil magugutom ka kung hindi ka magtatrabaho. So no choice, kailangan mo magtrabaho at magpakain po ng baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy. At sino man na nagbibigay sa kanya
at walang sino man na nagbibigay sa kanya ng anuman. Marahil po ay hindi pa panahon para bayaran siya. Pero ganun pa man, dahil nga po gutom na gutom siya. Siyempre, sino po ba yung magtatrabaho? No, yung magtatrabaho ako nga po. Every morning, talagang ang breakfast ko, nagra-rice po ako. No? Kaya nagra-rice po ako dahil para mas matagal. Pag hindi po ako nag-rice, nako, ay talagang manginginig po ako sa akin pong mga iba na po yung aking lakas. Sa kailangan po talaga na ako po ay medyo heavy meal ang akin, lalo na sa umaga. Bawal na rin po ako sa kape. Sinubukan ko minsan, siyamahan ko yung ate ninyo, no? sa McDonald's, across lamang po ang McDonald's dito, medium size na kape. Nako po, dahil sa acid reflux ko, ayun, talagang nanghina po ako. So kailangan ko ng heavy meal sa umaga. So marahil ganito naranasan ng lalaki, nagugutom siya, at habang talagang gutom siya, sabi rito ay talagang nagugutom siya at nakikita niya kung ano yung pinakakain po doon sa baboy, no? Ang sabi rito ay nasasabik siyang makakain ng mga pinagbalatan, no, na kinakain ng mga baboy, at walang sino man na nagbibigay sa kanya ng anuman. Ay, wala po siyang pagkain eh. Siguro habang nakikita niya, hindi natin alam kung anong mga pinagbalatan yun, no? Marahil po masarap, no? At pero imagine po ninyo mga pinagbalatan, pero ninanais niya na makain po yun. So balit nang siya ay matauhan, sinabi niya, no? Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama na may sapat at lumalabis ng pagkain, ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. So nagbalik isip sa kanya yung kalagayan ng mga alipin sa bahay ng kanyang ama, no? Natauhan siya. Sabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay talagang sapat at lumalabis na pagkain, meron sila. Sabi niya, sobra-sobra ang pagkain ng alipin ng aking ama. Pero ako, ano? Sabi niya rito, namamatay sa gutom. So hirap po talaga. So talagang gutom na gutom ang lalaking ito. And then sa verse 18, titindig ako at pupunta sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. So laban sa Diyos at laban sa kanya ama, dahil natauhan siya. Sabi niya, no? Hindi maganda to. At nakita niya na talagang siya ay nagkasala sa kanyang ama at nagkasala sa Diyos. Anong pagkakasala niya sa Diyos? Unang-una, hindi pagrespeto sa kanyang magulang, di ba? Sino ba naman yung, ewan ko kung may ganong kultura, no? Nabubuhay ka pa, pwede mo nang hingin yung mana mo sa iyong magulang. Pero sa atin, yun eh, hindi pagrespeto sa ating mga magulang, no? Napakasakit sa mga magulang ito. And then nagkasala sa Diyos. Bakit? Sa paglulustay, no? Maaring ginamit sa masasama at kasalanan ang kanyang mga dalang pera sa kanyang nakuhang mana. So minsan talaga sa buhay natin, ano, sabi nga ay hindi tayo matututo hanggat hindi tayo talaga nasasadlak sa pinaka matinding sadlak sa buhay upang tayo matauhan pa. Yan na nasa huli ang pagsisisi. So naisip niya, no, na mali. Kailangan, no, pumunta ako sa aking ama at sabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at laban sa iyo. Yun ang dumating sa kanyang buhay na punto na talagang nakita niya siya ay nagkasala. So makita natin ang ating mga sariling pagkakasala. Nakita natin, napakahalaga po nun, ano? Alam po ninyo, between God at sa atin, napakahalaga po na talagang marami po
no, na sa kalagayan po ng isang taong makasalanan, bakit hindi sila lumalapit sa Diyos? Bakit hindi sila sumasampalataya sa ating Panginoon? Kasi nga po, talagang hindi po natin nakikita kung ano ang ating mga sarili, na kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng Panginoon. Hanggat hindi natin nakikita ang ating sariling kasalanan sa Diyos, hindi po tayo lalapit at magtitiwala sa Panginoon. Pero salamat dahil sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay binuksan niya ang ating isipan, ang ating mga mata upang makita ang ating mga sarili na talagang nagkasala tayo sa Diyos, no, upang tayo ay lumapit sa kanya at humingi ng tawad. And then sabi niya, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Sabi rito. Sabi niya, at hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako sa iyong mga upahang lingkod. Kaya sabi niya, hinanda na niya kanya sasabihin. Sa napakatindi ng kanyang ginawang pagkakasala para sa kanya, ay hindi na siya karapat dapat para tawagin pang anak. Maaaring ay ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga alipin. So, nakita niya siguro ang palad ng mga alipin ng kanyang ama habang nandoon sa kanyang ama, no? May sapat na pagkain, pamumuhay ay maayos. Kaya para sa kanya, sabi niya sa ginawa niya pagkakasala, no, sa Diyos at sa kanyang ama, ay talagang kahit yung pagiging anak ko ay hindi nakarapat dapat para sa iyo. Kaya yun ang naisip niya, yun ang dumating sa kanyang kaisipan, at nang siya ay matauhan, hindi na siya karapat dapat. Kaya siya tumindig, no? Pumunta sa kanyang ama. So nag-decide na siya na talagang balik na ako sa aking ama at kailangan akong makausap at bumalik sa aking ama. So siya tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, no? Malayo pa siya parating sa kanyang bahay ng kanyang ama, ay ang sabi rito, subalit habang nasa malayo pa siya, ay natanaw siya ng kanyang ama, at ito'y awang-awa sa kanya, at ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagdan. Napakasarap, no? Pero ninyo, nakita siya ng kanyang ama sa malayo pa lang. Means, noon pa pala, naghihintay na yung ama sa pagbabalik niya. Galing, Noon pa, hinihintay. Marahil merong isang lugar ang kanyang ama na talagang doon ako po at nakatanaw sa malayo, na alam niya doon magdaraan ang kanyang ama, kanyang anak, kung siya'y babalik. At naniniwala ko na ganito ang ating Diyos, no? Sa kanyang paghihintay, malayo pa lang, tinatanong niya tayo, at ang sabi rito ay awang-awa siya, no? Nahabag ang ating ama, nahabag ang ating Diyos sa ating kalagayan. At ang maganda rito ay ang ama ay tumayo at tumakbo, sinalubong siya at niyakap, hinagkan siya. Napakasarap, no? Napakatinding pagmamahal talaga ng magulang sa kanyang mga anak. Habag, no? At miss na miss siya, niyakap siya, hinagkan niya ang kanyang anak. At sinabi ng anak sa kanya, gaya ng sinabi niya, di ba? Sa verse 21, Ama, nagkasala po ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak. Ganon ang kanyang hinandang sasabihin sa kanyang ama. Hindi na po ako karapat dapat na maging anak po ninyo. Huwag nyo na po ako tawaging anak po ninyo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo siya ng singsing at ang kanyang daliri at ang mga sandalyas ng kanyang mga paa. Kita po niyo yung ginawa ng ama. Hindi
bintana yun. No? Hindi niya sinabi, ha? Kasi tinawag yung alipin, hindi binihisan siya. Mga tamang bihis bilang anak at isa sa ah, bahagi sa pamilya. No? Suotan niyo siya ng singsing and then nilagyan niyo siya ng sandalyas. No? Dahil siya ay nararapat dahil siya ay aking anak. No? And then kunin ninyo yung pinatabang guya, patayin ninyo, and then kumain tayo at magdiwang tayo. Bakit? Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala, natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Ano sabi niya? Patay siya pero nabuhay na maguli. Kaya kung titingnan natin, may spiritual na ibig sabihin po ang kinukwento ng Panginoon na ito. Hindi lang po bastang kwento na nawala, nagwaldas ang bata, pero hindi po. Siya po, ang batang ito, ay pinapakita ng Panginoon sa isang tao na napalayo sa Panginoon, ay isa po siyang patay spiritually dahil sa kasalanan, then muli siyang nabuhay dahil po sa biyaya at habag ng Diyos sa pagtanggap niya para sa atin. At siya'y nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Tuwang-tuwa, no? Ang ama, tuwang-tuwa ang buong sambahayan dahil sa kanyang pagbabalik. Ngayon, ito yung istorya nung batang anak na talagang nagwaldas at tinanggap ng ama sa kanyang pagbabalik at nagdiwang pa sila, no? Nagdiwang pa sila. Sapagkat sila, talaga makikita natin dito ang relasyon ng ama at ng anak. Kung tayo ay anak ng Diyos, kahit anong mangyari, anak tayo ng Diyos. No? Yes, dumarating. Madalas ito, maganda rin siguro na ito ay bigyan pansin natin. Na maganda rin ituro ito sa mga, sabihin natin, hindi lamang sa mga non-Christian. No? Hindi kahit sa mga Kristiyano, bilang makikita natin yung matibay talagang relasyon, no? Bilang mga mananampalataya, ama at bilang anak. Kahit anong mangyari, ama natin siya, anak niya tayo, at ang relasyon na yon ay talagang hindi nawawala, no? At sa ating pagbabalik ay talagang tatanggapin tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then sa 25, narito na, bigyan pa naman natin yung istorya po. Sa istoryang ito ay yung panganay. Okay, sa verse 25. Samantalang nasa bukid ang anak, yung panganay, nang matapos na sa kanyang pagbubukid, ay dumating at papalapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Parang may party nung uwi na yung panganay. Parang may party dun sa bahay. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang kahulugan nito. Sinabi niya, ano meron dito? Ba't nag-iingay? Ba't nagkakasaya? At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Dumating ang aking kapatid, and then yung ating nire-reserve, inalaga ang mabuti na alaga ay pinatay para lamang kainin upang magdiwang at magsaya. Ang sabi ng alipin, dahil nga po tinanggap niya na ligtas at malusog po ang inyong kapatid. So balit nagalit siya at ayaw pumasok. No? Marahil siguro naisip niya yung ginawa ng kanyang anak nung kanyang kapatid. No? Alam po ninyo, natural po yan sa magkakapatid sa Panginoon. At kahit sabihin natin sa pamilya, sabihin natin, hindi ka sa atin siyempre magagalit tayo, magtatampo, magagalit tayo sa maganong bagay na tulad din nito. Pero ito po, iba po talaga ang magulang, anak at anak. Pero bilang mga bahagi po sa magkakapatid sa Panginoon, minsan talaga dumarating yung nagagalit tayo sa maling ugali, maling asal na ipinapakita ng ating kapwa at kasambahay, no? At kasama natin, kapatid o ano pa man, ay para sa kanya, ayaw ko pumasok doon. Masakit para sa kanya. Sabi niya, dumating ang kapatid mo, sabi ng ama, kasi pinipilit siya, join ka.
makisaya ka sa amin dahil nandito ang kapatid mo, no? Natagpuan na siya, nandito na siya, bumalik na siya. Sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng inyong ama ang pinatabang guya dahil siya ay tinanggap niya na ligtas at malusog. Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon na ako'y naglilingkod sa iyo. Kailanman hindi ako sumaway sa iyong utos. So may pagtatampo ang panganay na. Sabi niya, ako hindi kita iniwan. Siya hiningi yung mana niya, naglustay, kung ano mga ginawa niya, and then babalik siya rito. And then yung inaalagaan nating magandang hayop natin yan, o tupa, ay dumating lamang siya, papatay mo para magdiwang tayo at magsaya dito. Hindi mo ginawa sa akin yan, ama. Ito ang isa sa ano rito. Hindi mo ginawa sa akin yan. No? Pagpatay ng hayop, and then magdiwang tayo sapagkat dito kasama mo ko, ano pa man. O dahil sa mga ginawa kong pagsisikap o pagtatrabaho para sa inyo. Tingnan po ninyo yung sagot nung kanyang ama sa 29. Ito, napakagandang bagay po ito. Pasensya na po ito, mahaba po ito. Magandang hinggang pansinin po natin ito. At 29. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon na ako'y naglilingkod sa iyo. Kailanman hindi ako sumaway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Hindi mo ako binigyan ni isa. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, no? Ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. No, isa pala sa pinagugulan ng kanyang kapatid ay iba't ibang babae. Naging babaero pa, no? Yung paglulustay ng kanyang kapatid. Pinagpatay mo pa. Nagdiwang pa at nagsaya pa dito sa tahanan. And then sa 31. At sinabi niya sa kanya, anak, ito ang sabi niya doon sa panganay. Sabi ng kanyang ama, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Sabi niya, lagi kitang kasama, anak. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Wow. Sabi naman, bigyan pasin natin yan. Tapos sabi niya, ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito'y patay na, muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Po ninyo, napakaganda ng sagot ng kanyang ama. At minsan ito nakakalimutan po ng mga Kristiyano bilang ating ama na nasa langit, na nagligtas sa atin, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng buhay sa atin at nangako na babalik siya para sa atin. Mga kapatid, ang kinig po natin yung pangako na ito. Ang ating Panginoon, nung tayo manampalataya sa Kanya, ay lagi na po sumasa atin. Kasama natin siya kahit saan tayo punta, ano man ang mangyari sa atin. Ang Diyos sa Kanyang soberanya, sa Kanyang pagiging makapangyarihan, kasama natin siya. Siya'y sumasa atin saan man tayo. At sabi pa rito, kung ano meron ako, sa iyo rin. Naalala ko ito yung sa Ephesians 1:3. Basahin po natin. Efeso 1:3. Marahil dito po tayo magwawakas. Efeso 1:3. No? Efeso 1:3. Mga kapatid, ang kinig po natin ang pangakong ito. At lasapin natin ito. No? Huwag natin isipin na kawawa tayo. Huwag natin isipin na wala tayong kinabukasan, wala tayong pag-asa. Pero bulay-bulayin po natin ito sa kanyang pangako sa atin. Ephesians 1:3, Efeso 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo. Nagpapala, ibig sabihin po continuous blessing. No? Sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Sa madaling salita po, mga kapatid,
spiritually, napakayaman po natin. At naniniwala ko kahit sabihin natin na sa material, pinansyal, yes, kinakapos tayo, pero naniniwala naman ako na ang Panginoon hindi nagkukulang sa atin. Humihingi tayo, binibigyan niya tayo. Pero tandaan po natin spiritually na siyang yaman na walang hanggan hanggang sa langit ay matatamasa po natin. Kung ano meron ng ating Panginoon sa Kristo, sa atin na rin yun. Okay? Kaya tayong mga Christian talaga ay talagang purihin natin ang Panginoon. Napakapalad po natin na nabubuhay dito sa mundong ito. Nang makilala natin ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas, tandaan po natin siya ay lagi nating kasama. Kung ano meron siya, sa atin na rin po yun. No? Sa kanyang pag-upo, sa kanyang kadakilaan at kalawalatian, kasama na tayo doon. No? At talagang ang Panginoon ay hindi magkukulang sa mga bagay sa ating buhay, lalo na po sa mga spiritual. Alam po ninyo yung mga yaman natin spiritually. Ito po yung ating bank book, yung ating Bible. Nandiyan po lahat kung ano yung mga ari-arian at mga spiritual na yaman na talagang sa Diyos at sa atin na rin po. Basahin natin mabuti, pagbulayan natin mabuti, no? At napakasarap na tamasahin ang pangako ng Panginoon sa atin. Inuulit ko po, ito ang iniiwan ko po sa inyo. Saan man tayo naroroon, kasama natin ang ating Panginoon. At kung anong meron siya, sa atin na rin po iyon. Salamat sa buhay na unang hanggan, salamat sa pagmamahal, pagpapatawad, biyaya, at sa kanyang mga kabutihan para sa ating buhay. Tayo po'y madalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming pagbubulay ng mga salita mo. Nawa nakita namin ang kadakilaan ng inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sapagkat ikaw mula noon, ngayon at sa hinaharap bilang aming Panginoon sa rin at tagapagligtas ay lagi namin kasama. Mayaman kami sa mga espiritual na bagay at salamat po kahit sa material, pinansyal na mga kailangan namin, nandiyan ka upang ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Ingatan po ninyong bawat isa at patuloy na pagpalain at mas lalo namin tamasahin at lagi naming isipin at panghawakan. Ikaw ay sumasa amin. Ano man ang mga bagay na meron ka ay sa amin na rin. Kaya salamat po. Mabuhay kami para kay Kristo. Salamat po sa gabing ito. Ingatan ang bawat isa. Salamat po sa inyong mga salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pasensya na po at medyo tumagal yung ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ingat po kayo at patuloy po na gabayan tayo ng Panginoon. Lalo po sa darating na linggo para sa sama-samang pagsamba at pag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Ingat po kayo and God bless.